Huwag kang matakot, kasama mo ang Diyos. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, iwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 10, verses 34 up to chapter 11, verse 1. And I read it for you. Do not think that I have come to bring peace to the earth. I have not come to bring peace but a sword. For I have come to set a man against his father, and a daughter against her mother, and a daughter-in-law against her mother-in-law. And no one's foes will be members of one's own household. Whoever loves father and mother more than me is not worthy of me, and whoever loves son or daughter more than me is not worthy of me. And whoever does not take up his cross and follow me is not worthy of me. Those who find their life will lose it, and those who lose their life for my sake will find it. Whoever welcomes you welcomes me, and whoever welcomes me welcomes the one who sent me. Whoever welcomes a prophet in the name of a prophet will receive a prophet's reward. And whoever welcomes a righteous person in the name of a righteous person will receive the reward of the righteous. And whoever gives even a cup of cold water to one of these little ones in the name of a disciple, truly I tell you, none of these will lose their reward. Now when Jesus had finished instructing his 12 disciples, he went on from there to teach and proclaim his message in their cities. Isa po sa mga pinakamalalaking hadlang sa paggawa ng tama ay ang takot. Takot tayong magsabi ng totoo dahil baka hindi tayo magustuhan. Takot tayo minsang manindigan para sa ating pananampalataya dahil baka pagtawanan tayo. Takot tayong sumunod sa Diyos dahil baka may kailangan tayong isuko. Minsan, ang takot ang naging dahilan kung bakit pinipili nating manahimik kaysa gawin ang tama. Tila nakakagulat ang sinabi ni Jesus sa Ebanghelyo. Sinabi niya na ang pagsunod sa Kanya ay maaring magdulot ng pagkakahati maging sa loob ng pamilya. Hindi po dahil gusto niya ang alitan, kundi dahil ang katotohanan ay hindi laging tinatanggap ng lahat. Ang tunay na pagsunod kay Kristo ay may kapalit. May mga pagkakataong hindi tayo maintindihan. May mga relasyong masusubok at may mga sakripisyong kahaharapin. Ngunit hindi ito dahilan upang matakot. Kapag tinawag tayo ni Jesus, hindi niya ipinapangako ang madaling buhay. Ang ipinapangako niya ay ang kanyang presensya. Ang lakas ng isang Kristiyano ay hindi nanggagaling sa kawalan ng problema, kundi sa katiyakang kasama niya ang Panginoon. May pagkakataon na kailangan nating mamili ang kagustuhan ng mundo o ang kalooban ng Diyos, ang kasikatan o ang katotohanan, ang pansamantalang ginhawa o ang katapatan kay Kristo. Hindi madali ang mga pagpiling ito, ngunit kapag ang Diyos ang ating inuna, hindi tayo kailanman talo. Ang anumang isinusuko natin alang-alang sa Kanya ay Kanyang pinupuno ng higit na biyaya. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot na maging tapat. Huwag kang matakot na magmahal. Huwag matakot na manindigan sa tama. Huwag matakot na sundin si Jesus kahit hindi ito nauunawaan ng iba. Sapagkat ang Diyos ay laging kasama ng mga taong buong pusong nagtitiwala sa Kanya. Ang katapangan ay hindi ang kawalan ng takot. Ang tunay na katapangan ay ang patuloy na pagsunod kay Jesus kahit may takot. Dahil mas malaki ang ating pagtitiwala sa Kanya kaysa sa ating mga pangamba. Manalangin tayo. Panginoong Yesus, kapag kami ay natatakot na sumunod sa iyo, palakasin mo ang aming pananampalataya. Turuan mo kaming piliin ka araw-araw at bigyan mo kami ng tapang na manatiling tapat sa iyo sa anumang pagsubok. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.